Welcome to Japan! Yung Nagoya Castle. Punta tayo dyan. And Honmaru Palace. Ayan na sila. Unahan sila ng pagtunaw ng ice. Stress pa lang na amoy ko yung mababangong pagkain. Oo, nagalaway na ako. Yay! Panalo ba kami? So I'm back. Actually kagabi, super pagod, nakatulog lang ako kaagad pagdating dito. Naiwan ko kaya ata kayo nung nag-vlog ako about sa room tour, guys. Yeah, yun yata yung huli kong vlog. And yun nga ang nangyari. Nag-room tour ako ng mabilis. Tapos nakita ako super cozy nung bed. Nagpahinga lang ako sandali. Dapat sabi ko magpapahinga lang ako sandali. Tapos lalabas kami dapat kahapon. Pero yun nga, medyo super pagod and nakatulog na. Kaya, yeah, yun lang. Kumain kami dito mismo sa hotel. And natulog na ulit nung nagising. Tapos ito nga, pagising ko medyo madaming pinagawang work. So ngayon, magti 3 PM na, guys. Kailangan nating lumagari ng pasyal dito para may ma-share ako sa inyong vlog. So, ang pinakasikat na puntahan kapag nag-search ka sa Nagoya is yung Nagoya Castle. So, yun ang una natin pupuntahan, guys. Let's go! Nakasakay na tayo ng elevator. Palabas na tayo. Based on my research, normally yung mga hotel rooms daw dito sa Japan, maliliit. Pero sinuwerte tayo dito sa nabook nating room dito sa Hotel Live Max family room. Super sulit. Actually, 5,000 pesos lang, guys. And ang laki nung room. Unfortunately, 2 nights lang tayo dito, guys. Kasi lilipat tayo ng Osaka. Etong hotel na to, guys, meron din public bath. So, hindi pa namin na-experience. Parang gusto ko i-try, kaso parang wala ng oras. Tingnan natin. Pero syempre, hindi ko rin naman kayo masasama. Kasi malamang, hindi lang sa malamang, sigurado, bawal ang camera doon. Kasi yung public bath dito sa Japan, guys, it's parang maliligo ka na may kasamang iba na hubot-hubad. That's so weird sa mga Pilipino, guys. Parang ang weird dito. Okay. Parang ang weird nung maliligo ka na may kasamang iba na hubot-hubad. You wanna try it? Ayaw nila. Anyway, parang hindi ko rin kaya i-try, pero tingnan natin. Meron naman kasing bath doon sa taas ng room. Bakit kailangan maligo in public, di ba? Pero I think yun yung ano yata dito eh. Sa Japan, ganun yung culture. Siguro ganun din dati yung mga ginagawa nila. Anyway, naglalakad-lakad tayo dito sa streets ng Nagoya. Makikita nyo sa background, puro mga malalaking building. Siguro yung location nitong hotel natin, para siyang ano, makukumpara ko sa Makati area. Oo, sa atin. Kasi parang mga office building yung mga... Yan. Parang mga office building yung mga nakapalibot. And eto na, yan yung mga famous Japan vending machines na nagkalat sa bawat kanto ng Japan. Actually, nagdadaldal lang tayo kasi maglalakad lang tayo yata papunta sa Nagoya Castle. Eto si Clarissa. Say hi ka muna, Mac. Ang ating navigator. Siya na yung nakatoka sa pagna-navigate kung paano tayo pupunta dun sa pupuntahan natin. And ito sila, babe. Hi muna pala kayo. Naka-payong. Yan, may dala kaming payong from Philippines pa. So, yung hotel natin, malapit lang siya sa APA Hotel. Pero nung naghanap ako ng rooms dyan, puno na lahat eh. So, wala na yung pangmaramihan. So, yun pala yung struggle pagka nagbubook ka ng family dito sa Nagoya. Yung mga pangmaramihan, like pang-apatan, parang mabilis maubos and mabilis nagmamahal. So marami pa naman nung mga pag isa o dalawa lang person sa room, yon ang marami pa. Gusto ko family room, magkakasama kami. Kaya medyo nahirapan tayong maghanap ng hotel room dito sa Nagoya, Japan.
But yeah, ang ganda naman ng nakuha natin. Tsaka mukhang reasonable na yung 5,000 pesos sa ganung kalaking room dito sa Japan, guys. Ayan guys, andito na tayo sa may bus stop. So magbabus pala tayo. And yung bus stop nila dito guys, nasa gitna. Doon tayo galing oh, sa kabilang side. And nandito yung bus stop. Pakita ko sa inyo. Nasa gitna siya ng highway. So according to Google Maps, dito daw tayo sa Otsudori bus stop. Yan, Otsudori bus stop. And bus number 30 ang sasakyan natin. Nasa likod. I'm sorry. Ayan guys, nakasakay na tayo sa bus. Tahimik lang tayo guys. And we used our Manaka card. Guys, nakababa na tayo ng bus. Super bilis lang. Siguro mga 1 minute away lang. Ang dami naming maling ginagawa. Una, nag-try kami pumasok sa harapan ng bus. Sa gitna pala. So yeah, medyo kulang kami sa research sa pagsakay ng bus. But it's okay. Mababait naman sila. Tinuturuan nila kami. And yan, yung pagbaba, bawal din sa likod. Yung pagbaba sa harapan. So itatap nyo yung Manaka card nyo. Pagpasok and paglabas. Learning experience, at least may nabibigay kaming tips sa inyo kahit papano dito sa Japan. Kahit mali-mali yung actual na ginagawa namin. Anyway, next time, alam na namin. Dito tayo bumaba sa Shiyakusho City Hall na stop. Ayan, let's go na. And meron doon nagpi-film. Sino yun? May ini-interview sila. Ayan, oh. Medyo maaraw, pero hindi siya ganon ka-init. No, babe? Hindi naman siya ganon na kainit. Kasi nga, medyo ano na, patapos na yung summer season dito sa Japan. So, yeah, medyo presko ng konti. Maaraw, pero pwede na rin. Ayun yung famous picture spot, yung Nagoya na sign. Ito yung papuntang Nagoya Castle. It's like a park. Puro green ang nakikita ko. Ito na yung map ng papuntang Nagoya Castle. Yun yung daw yung Nagoya Castle. And we're here sa... sorry, hindi ko alam kung nasaan. But ito, puro kainan. Dami ko nakikitang kainan dito, guys. Nandito tayo sa Moneharo Zone. Hindi ko kasi maintindihan, pero feeling ko, ito yon. Ang daming kainan dito, mga drinks. Nakikita akong drinks. Ano pa? Inuman to, beer. And yung lakaran dito, guys, presko. Meron kang natural roof, kasi yan, yung taas. Merong mga puno-puno. Yeah, parang ano ko dito, mga beer. Tinitinda. And yan, meron din mga ramen. Ramen yata to. And ito, sa gitna, merong kainan, guys. Lakad na tayo papuntang Nagoya Castle. Baka masaraduhan tayo. Meron ako nakitang sign. Ayun, no? Medyo luma yung sign, but yeah, it says Nagoya Castle. Dito tayo, mag-left tayo dito. Yung Nagoya Castle is one of the largest flatland castle dito sa Japan, guys. Yung mga man-made na parang wall reminds me of Intramuros. And ang daming crow. Lalaki ng crow. Ayan si babe. Takot mangitim. Sayang daw ang skincare. Maitim na daw siya, guys. Ano pa ako? Ano pa ako kung maitim na siya? Anyway, yeah, ganyan yata talaga pag babae. Ito na yung entrance ng Nagoya Castle. Na-research ko, parang 500 Japanese yen yung entrance. And parang iba yung entrance ng kids, guys. Ayan, guys, nakakuha na tayo ng ticket. Ang binayad natin yung adult, 500 Japanese yen. So, free yung mga anak ko kasi 15 below free pa. And we cannot enter yung actual castle kasi nga parang matagal na daw. 6 years ago na yata sarado. Ayan, no? Since 2018. Kasi parang hindi pa earthquake proof yung castle. Mukhang inaayos pa nila. Anyway, let's go kasi hanggang 4 lang yung iba. So, ang binayad lang namin is around 1,000 Japanese yen. Magkano yung 1,000? Thank you. Arigato. Yeah.
So 400 pesos lang, apat na kami kasi nga yung adult lang ang may bayad. Dalawa kami ni Babe. Itong dalawang kids ko, sulit. Pagpasok guys, merong locker dito. Yeah, kung mayroon kayong gustong iwan habang naggagala dito sa Nagoya Castle area, pwede. So it's 300 Japanese yen pag ganito malaki. And dito yung maliliit, it's 200 Japanese yen. Ito mukhang pahingahan to, mukhang maganda magpahinga dyan kasi may shade. And yeah, may nakikita ko doon umuusok, siguro pagkain yan guys. Hindi pala usok yung nakikita ko, it's a mist. Nandun, mali pala ako. So mist siya para medyo presko. So ito, binigyan tayo ng guide ng map. Yun nga, yung main castle close, so dito lang tayo daw pwede pumasok sa Homaru Palace and dito sa Nishinomaru Okura Museum. So, let's go. Si Kiyomasa. Si Kato Kiyomasa daw yung samurai na nag-supervise ng pagpapagawa ng stone wall dito sa Castle Tower. Papasok tayo ng Homaru Palace. Medyo malaki yung place, guys. Alay lakad tayo dito. Hindi naman ganun kainit eh. Pero medyo marami-raming lakalan lang, kaya pawis tayo to the max. But yeah, still enjoying exploring Nagoya Castle. Ito yung Nagoya Castle Honmaru Palace. Was built in 1615 sa leader daw ng Owari Domain. Nasira na siya guys noong 1945 dahil sa war. Nagsimula na yung restoration dito noong 2009 lang. Look, ang ganda oh. So nice. Mukhang ito yung carriage entrance, so parking space to ng mga karwahe, ng mga sinaunang panahon dito sa Japan. But look, so nice oh. Ayan guys. Ayaw pumayag doon sa DJI natin, pero pwede daw cellphone. May shoebox dito. Michael, iiwan mo yung shoes mo kasi paa-paa lang tayo dito guys. Ayan guys, cellphone muna tayo. Nire-restore nila, mukhang bagong mga woods na to mga to. And actually amoy kahoy dito sa loob ng Honmaru Palace. Okay guys, tapos na tayo dito sa Honmura Palace. Tama ba? Eto na naman siya ako. Teka lang, baka mali. Homaru. Yan. Okay guys, tapos na tayo dito sa Homaru Palace. So, hindi pwede yung camera na ganito. Pero pwede yung camera ng cellphone. And yeah, ito siya. Ganun siya kalaki. So, yung loob, pinakita. Meron naman ako nakuhang clip doon sa cellphone, pero baka hindi lang ganun kaganda yung quality, pero okay naman siya guys. Doon sa loob halos bagong bago yung loob guys, hindi siya yung ancient. And yeah, mukhang nire-restore pa nila. Pahinga muna tayo, bili tayo ng matcha ice cream dito, 200 plus pesos. Pa-purchase muna tayo dito using this machine, and then i-claim doon sa loob. Oh, let's purchase Vanilla masa. Let's try this. Okay, insert tayo ng 1,000, tapos I think we need to press this one. Yan. Dito pala. Wow. Ayan na. Sarap. Ayan na sila. Nauunahan sila ng pagtunaw ng ice cream. Lasang yogurt. Lasang yogurt nga. Tamis. Sarap. Parang ano to, no? Vanilla kalahati. Tama ba? To, souvenir shop yata to. Yeah. This is a souvenir shop. Meron ditong souvenir shop. Keychain, 1,320 ito. Ito yata ito. Oh, ito yung malaki. Ito 400. So mga 100 pesos. Tama ba? Ito yung mga ref magnet dito guys.
550. Oh, maganda to. Or this one. Looks good. Metallic souvenir. This one's nice. This one guys, mukhang maganda. Meron siyang Nagoya Castle. May Nagoya na word. And yeah. 550. It's nice. Nakabili na tayo ng souvenir dito. Ref magnet. So yeah, explore pa natin. Parang meron pang isang museum na pwedeng puntahan na indoor. Hindi ko lang alam kung aabot pa kasi parang closing na. So tingnan natin. I-restore nila yung mga walls. Ano kayang gagawin nila dyan? Yeah, oo nga eh. Ongoing restoration. Yan yung Nagoya Castle. So nice. Actually yung castle is yung buo. This is the main castle tower guys. Ang ganda ng shot dito. May puno-puno na effect. And yan, dito kayo pumwesto. Malapit sa gitna ng road. Ganda. It's nice. Minor Castle Tower. And this is the major castle tower. Tapos na tayo dito sa Nagoya Castle. Actually, pinapalabas na kami kasi magpa 5 o'clock na. So hanggang 5 o'clock lang ang Nagoya Castle. 4:49 na guys. Meron kaming hindi napuntahan na museum isa. Medyo nagtagal kami kumuha ng picture pero ang ganda na kuha namin picture. Pakita ko sa inyo. Ito yon. Yung nagpapalabas sa amin na security. Yun ang kumuha na picture sa amin. 500 Japanese yen na entrance guys. Sulit tong Nagoya Castle. Mura na siya actually lalo na kung may kasama kayong 15 years old below na kids. Libre sila. So dalawa lang yung binayad namin. Nag-enjoy ba kayo? Picturean niya daw tayo. Picturean tayo? Happy moment. Mami. Oh. Okay. Arigato. Thank you so much. God blessing. Yeah. Siya pa yung tumawag sa amin para picturean kami. Kala namin sinisita kami. Yung pala, gusto niya tayo picturean doon sa main tower dito sa Nagoya Castle. Nag-enjoy ka, babe? Kayo, nag-enjoy kayo? Enjoy. Nakakita kayo ng castle dito sa Japan. Actually, hindi ko masyado na-check yung history. But I just know it's a castle. Sige guys, lilipat tayo sa susunod nating destination kasi nga lalagari tayo ng gala ngayon at medyo tinanghali tayo ng labas. So pupunta tayo sa Osu Shopping District. Let's go! This is the main gate guys. Nga pala guys, pag nagpunta kayo dito sa Nagoya Castle, magdala kayo ng insect repellent spray or yung bug spray. Medyo maraming halaman dito sa area. And yeah, medyo kinakagat na kami. Dala kayo nun guys para hindi kayo kagatin. Ikaw may kagat ka? Wala. Kapantalong ko eh. Ako naka-shorts eh. Yun lang, tip. Lalakad tayo papunta sa train station. So medyo mahaba-habang lakaran to guys. So mamaya na lang, baka ma-board lang kayo kasi maglalakad lang naman tayo. So see you later guys. Pagka magsa-subway pala kayo, doon kayo mag-exit dito sa West Gate, yung sa may Nagoya sign. Kasi kami, doon kami nag-exit sa may main gate, yung malaking may gate na malaki. Ang layo pa na nilakad namin. But pag dito kayo sa West Gate, andito lang malapit yung station, Nagoya-jo Station. From Nagoya-jo Station, yung malapit sa Nagoya Castle, sumakay tayo ng Orange Line. Orange yun, di ba? Punta sa Kamimezeo Station. Ito yung pinakamalapit daw na stop papuntang Osu Shopping Street. Ito na guys yung Osu Shopping Street. Hanap tayo ng kakainan dyan. Sa entrance pa lang, naamoy ko na yung mababangong pagkain. Yeah, dito sa Osu, nakakita ako ng mga shops ng damit. Dito, mga sombrero, hats. Mix of shops and restaurants dito sa may Osu Shopping District. Tingnan natin kung saan tayo kakain. Ang haba niya guys. Mahabang strip ng mga shops. Dito, meron ng ABC Mart.
mga shoes. Hindi lang pala siya isang diretso. Meron ditong pagilid din. Ang dami din ditong mga anime shops. Yan ang hinahanap ni Clarice. Actually, hindi namin alam kung saan talaga yung Oso Street. But, yeah. We're exploring. Tingnan natin, ha. Kasi doon sa kabila, meron din mga shops. Dito, puro kainan naman ang nakikita ko dito. Ayan guys, pasok tayo dito sa Alice on Wednesday. Sabi ni Clarice, gusto niya daw makita yung mga tinda. Pahirapan ng pagpasok. Ayan, ito yung mga tinda. Ipit. Mga jewelries, earrings. Ayan guys. Nandito tayo sa Alice on Wednesday. It's like a store na may Alice in Wonderland na theme. Pero hindi ko alam kung bakit Wednesday. Anyway, si Clarice ang may alam nitong store na to. What's that? It's a ring. Ring? Yeah, it's nice. How much is this? 770 yen. Mga 300 pesos. Ayan guys, nandito tayo sa Osu Kanon Buddhist Temple guys. Bisitahin na natin to. Pinupuntahan din to ng mga turista dito. Tapos na tayo dito sa Osu Kanon Temple. Ito siya, nasa likod. It's a Buddhist temple na pwede rin bisitahin ng mga turista katulad natin. It's nice na nakapunta tayo dito. And tingnan na natin kung saan tayo kakain. It's currently 6 PM guys. Medyo paggabi na. Ayan guys, dito na tayo kakain sa Yapari Steak Okinawa Steakhouse. 1,000 yen. Dito tayo order guys. Let's order here. 18. There. Steak and hamburger. Cut steak combo. Yun. Isa pa. Ang galing dito, self-service. Pwede kang kumuha nung salad. Yung parang cabbage salad. Ayan o. Yummy. Yummy. And then, this is rice curry. Actually, ito lang pwede ng ulam to guys eh. Let's taste yung salad nila. Curry rice. May meat na nga to eh. Pwede ng ulam to guys. Kahit wala na in-order namin na steak. Sana hindi pa. Yummy! Magkano to sa peso? Mga 300? 305 pesos. Okay. Ito yung binili niya guys. 305. Mukha namang hindi 300. Mukhang mamahalin. Oo nga, I think we need to cook this guys. Dumating na. Look. Thank you. Mine. Bango, naglalaway na ako. Ay! Muntik pang mahulog. Huwag ka mahuhulog. Sayang. Babe, kuha mo isa. Ang batang takot na takot mapasok. Ayan guys, kain na tayo. Ito na yung food natin. Naluto na. Let's taste this. Sauce, hindi ko alam kung ano to eh. Sarap. Curry rice. Tikman ko yung kay babe.
Ang pinagkaiba ng dalawa guys, kung ito, less fat, ito fatty, parang mas masarap to. Ha? Ano? Paso ako. Mas masarap nga po. Yummy. So, we're going to enjoy our dinner muna dito sa Nagoya, Japan. Ayan guys, so ubos. And yeah, hindi na kailangan mag-bill out guys kasi bago pa lang pumasok, nagbayad na tayo dun sa machine. So, ang bill natin, ang binayaran pala natin kanina is 3,980. So, mga 1,500 pesos yun guys. Not bad na, no? Naka-steak tayo. Mga 500 ang isang meal. Nasulit namin kasi only yung salad, tsaka yung rice only din eh. Yapari Steak. Steakhouse. Okinawa Steakhouse. Guys, kakatapos lang natin kumain. Super busog. Nabusog ka, babe? And ito na. Lalakad-lakad pa tayo dito sa may Osu Shopping Street. Ayan, meron din mga arcade dito or claw games pala to, hindi pala arcade. Ayan ha. Arcade games tayo dito sa may Osu, sa may taas lang nakita namin. Ayun si Ethan. Tingnan mo, hindi na pwede, nakapatay. Headshot! Headshot! Oh, arcade nila, yung coins talaga na Japanese yen. 200 Japanese yen yung isang game. Let's go! Yay! Panalo kami. Panalo ba kami? Ito kami naglaro dito sa taas. Sa second floor nitong Taito Station. Dito kasi mga claw game sa baba. Doon may gachapon, tsaka merong arcade games. So kami naglaro sa taas. Ay. Bulag kasi ako eh. Good. Okay guys, medyo ginagabi na tayo. Anong oras na, babe? 8:24 na. So, uuwi na tayo guys. Nag-enjoy kami dito sa may paggala dito sa Osu Shopping Street. Ang daming mga pwedeng gawin. Mga games, mga anime shops, mga kainan. So, yeah. Magbabas na lang tayo papunta sa hotel. Andito kami ngayon sa bus stop, sa may Yabacho bus stop. Tapos ito daw yung mga bus na pwede nating sakyan. 13, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Yung information na yan guys, sa Google Maps lang din namin yan nakita. So, Google Maps na lang kayo. So, pag nagde-decide kami kung magbabas o mag-train, tinitingnan namin kung ano yung pinaka konti yung lakaran. So, ito yung medyo bawas-bawas ng konti ng 4 minutes yung lakaran pag magbabas kami pauwi sa hotel. So, yeah, magbabas tayo ngayon. Okay guys, nandito na tayo sa hotel natin. And yeah, nagbus lang tayo. Hindi na ako nag-vlog nung pauwi. So, nagbus. Tapos, dumaan tayo ng Family Mart para meron tayong breakfast tomorrow guys. Yung mga gantong sandwich. Sarap. Sa Family Mart, bili na tayo ng onigiri, ni Ethan. And eto kay babe, ano to? Ice cream sandwich. Hindi ko na alam kung mga magkano to. Pero mga around, magkano to babe? 50 pesos. Mamag. Yummy. Tapos bumili rin tayo nitong, ano ba tawag dito? Nissin. Ito yung binibili ni JM Bangkisyo eh. Matagal ko nang gustong inumin to kasi sarap na sarap siya. So, masyado ako na-curious kung anong lasa na ito. Tikman na natin. Para siyang lasang
Yakult na medyo mas matamis ng konti. Parang ganun yung lasa niya. Ang laking Yakult nito, guys. Normally, di ba sa Pilipinas, maliliit lang yung Yakult. It's nice. Sarap naman. And ito rin, snacks. Sa 7-Eleven pala ito binili. Kagabi. Anyway, kakapagod guys. So, nabinyagan na yung paa natin dito sa walang kamatayang lakaran dito sa Japan. But, super enjoy pa rin guys. So, kahapon dumating tayo, no? Yung first part ng vlog. Tapos, pagdating nun, ito na, yung kinabukasan, namasyal na tayo, nagpunta tayo kanina sa Nagoya Castle. Ang ganda ng castle guys. And dun sa Osu Shopping Street area, dun sa area mismo na yun. Actually, hindi siya isang street eh. Medyo magulo nga eh. Hindi ko alam kung ano yung Osu Shopping Street doon. Kasi meron siyang mga parang intersection, sunod-sunod, merong parallel. So malaki siya guys. Mga restaurants, mga shops, mga kainan, may mga anime shops, may mga binibili din ng mga kung ano-ano. Yun. Marami. May mga arcade games, meron din ganon. So, yeah, doon kami galing. And after doon, eto na. Umuwi na tayo. Ako nga pala, doon sa visa experience namin sa pag-a-apply dito sa Japan. So, first time namin nag-apply ng Japan visa, guys. Medyo natagal lang kami pumunta sa Japan kasi, yun nga, medyo ang daming kailangang documents. Kasi pagka late registration yung applicant, yung sa birth certificate nila, pag late registered ka, may additional documents na kailangan. So, kailangan mo ng baptismal certificate and kailangan mo rin ng Form 137 nung elementary. Nagka-problema yung kay Babe. Yung name niya dun sa Form 137 niya, medyo may konting maling spelling. So, yeah, doon kami natagalan. And yes, kailangan mo rin affidavit na may notary public na yung tatlong documents na yon, yung birth certificate, baptismal certificate, tsaka yung Form 137, yung sinasabi nung pangalan na nakasulat dun sa mga yon ay iisang tao lang pagka merong may maling spelling. So, gumawa kami ng affidavit, pinanotarize namin. And yes, cover letter explaining bakit may ganon na may affidavit. Yun yung in-attach ko dun sa application ni Babe. Tapos ako naman, financial capacity record. Basta kailangan kompleto yung application form ng Japan visa. Bank certificate na may 6 months average daily balance. Birth certificate na wala pang 1 year na nakuha, kailangan bago, PSA. Iba pang mga documents, i-fill outan nyo lang naman yun. Agency pala, first kami naglumapit sa may Rally Tours. Tapos yun nga, medyo marami kaming kulang, punta namin. Tapos, nung pagbalik namin, nung nakompleto na namin yung hinihingi sa amin sa Rally Tours, unfortunately, nung pumunta kami sa Rally Tours, ang daming tao guys. Yun yung sa kabila, magkatabi kasi sila yung Attic Tours, walang tao. So, lumipat kami doon guys. Medyo mas mahal yata yung, yung visa fee sa Attic Tours. Parang ganun eh. Siguro kaya medyo mas walang tao doon. Pero, yeah, mas naasikaso kami dun sa Attic Tours guys, and ang bilis nila na process yung visa namin. Siguro 3 working days lang nakuha na namin yung visa namin guys. So, Wednesday ng hapon namin siya napasa, yung mga requirements namin sa Attic Tours. And nakuha namin siya ng Monday ng hapon. So, ang bilis lang. 3 working days lang. Thursday, Friday, Monday ng hapon. Tumawag na sila. And, ayan. Nakuha namin. Pumunta kami dun sa SM South Mall Attic Tours. Kinongratulate naman kami. And lahat kami nabigyan ng single entry visa. Nagbigay ako ng additional payment for multiple entry. Pero ang ginant lang sa amin eh, single entry. Well, okay lang yon kasi first time pa lang din naman namin. Wala namang problema doon. So, next time siguro mag-a-apply ulit tayo for multiple entry visa, guys. So, yun. Yun lang yung mga, actually hindi tips kasi hindi naman kompleto yung sinabi ko. Marami naman ibang mga vlogger yata na nakapagbigay ng detailed tips or detailed steps para kumuha ng visa. Yung akin lang, yung naging experience lang namin. Ikwento ko lang, baka makakuha kayo ng konting information, baka makatulong. Ang katulad yung kay Mrs. na yun nga, medyo may problema dun sa
pangalan sa school. Ako nga pala, nakatulong doon sa affidavit sa amin si Attorney Florence Mosquera. Kung gusto nyo kunin yung yung services niya dito, and ilalagay ko rin sa description. Kung may mga katanungan kayo, may problema kayo sa pangalan, so siya na lang yung kausapin nyo. And yeah, yun na, nabigyan tayo ng Japan visa, and pagkatapos nun, lumipad na tayo dito sa Japan, guys. Sa Japan, lumipad na tayo dito sa Japan, and Nagoya yung nabili kong ticket last year pa. Ang reason kung bakit Nagoya yung nabili kong ticket at hindi tayo sa mga sikat na destination pag pupunta sa Japan like Tokyo, dahil mabilis na ubos yung ticket nung seat sale doon sa dalawang yon, sa Osaka and sa Tokyo. Mas nakakuha ako ng ticket na kompleto kami, 4 sa Nagoya, yung flight sa Nagoya. Pero nevertheless, super enjoy pa rin na nandito pa rin kami. Japan pa rin to, guys. Na-experience namin yung Japanese hospitality, yung ganda ng Japan. Actually, medyo hindi nga ganun karami yung tao dito sa Nagoya. So, hindi ganun ka nakaka-culture shock. Siguro pag nandun ka sa mga Tokyo, sa Osaka, baka super daming tao ngayon. Bukas pala, guys, ng gabi, lilipat tayo ng Osaka. So, talagang gusto rin namin ma-experience yung Osaka. So, mas malapit siya dito eh. From Nagoya, mas malapit ang Osaka kaysa sa Tokyo. Kasi sa Shinkansen, nakita ko yung pamasahe, yung bullet train. Parang nasa 2,000 plus yata, 2,300. And yung sa Tokyo yata parang aabot ng 4,000 kung hindi ako nagkakamali. Parang 4,000 o 3,000. So, mas malayo siya. Kaya namin napili sa Osaka pala din. Mas mura pumunta doon. So, doon tayo pupunta, guys. Medyo nagtitipid tayo. Bukas pala, guys, ang binook ko is hindi bullet train. Kasi nga nagtitipid tayo. Pag bullet train, 2,300. Sa Wheeler Bus ako bumili ng ticket. Yung bus ticket pala na binili ko papuntang Osaka, guys. Sa wheeler-travel.com ko nabili. Around 2,400 yen lang. Mga 1,000 pesos yung pamasahe. Compared to dun sa Shinkansen, nakita ko sa Klook, 2,300 pesos yung Nagoya to Osaka. So, nakatipid tayo ng 1,300. Apat kami, guys, eh. So, ang laki na rin yun. 1,300 times 4, di ba? Magkano yun? Mga 5,000 din. Tama ba yung math ko? 5,000. Pero ayun nga lang, ang drawback nun, mas matagal yung biyahe. Kasi pag Shinkansen, guys, mga 40 minutes lang. Pero pag nag-bus ka, around mga 4 hours. 3 to 4 hours yung biyahe. But, yeah, magpapahinga lang naman tayo sa bus. Wala namang problema doon. And hindi naman tayo gahol sa oras yata. Oo, parang marami naman tayong oras. So, yeah, kaya nag-bus na lang tayo para makatipid ng 5,000 pesos. Ewan ko lang kung magandang idea yon or hindi, pero sasama namin kayo bukas sa experience na yon. So, babalitaan ko kayo bukas. Anyway, ang haba na itong sinasabi ko sa inyo. So, i-end na natin itong vlog, guys. Maraming salamat sa pagsama dito sa first time natin pumunta ng Japan. Dito tayo sa Nagoya, Japan. Super saya. Matagal na namin gusto pumunta dito, guys. And eto na, nandito na kami. And super saya nung naging first 1.5 days namin dito. End na natin itong vlog, guys. Mag-iligpit pa kami kasi bukas tayo dito sa ating hotel. Isa pa palang reason bakit tayo lilipat ng Osaka. Nakaka 2 days pa lang tayo Nagoya kasi ang mahal ng hotel dito nung tinitignan ko pag umabot ka ng weekend dito sa Nagoya. Hindi ko alam kung bakit, pero halos nagdoble. So kaya lilipat tayo. Etong room na to, guys, pag sinama ko siya ng Saturday, Sunday, yung bukas, ay ano siya, parang nadoble. Yung 5,000 pesos na room, nagiging 8 plus, ganon. So I have to cut yung Nagoya adventure natin. Lilipat tayo ng Osaka kasi nakahanap tayo ng hotel doon na mura. So sasama rin namin kayo doon sa hotel na yon. Abangan nyo na lang. So maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa first 1.5 days natin dito sa Nagoya, Japan. Super saya. Nakarating na kami dito sa Japan, guys. And sana samahan nyo pa kami sa susunod nating Japan Adventure. Bukas may Nagoya adventure pa tayo ulit. Pupunta tayo sa Secret muna. Abangan nyo na lang bukas.
maghapon pa tayo nandito kasi ang kinuha kong bus around 6 p.m. pa. Yeah, para kasi nga masulit pa natin yung Nagoya. And yeah, so maraming salamat ulit. Nakailang maraming salamat na ako. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa adventure na to, guys. And see you on our next Japan adventure. Bye-bye, guys! Ito na guys, Port of Nagoya Public Aquarium. And dito may information. Pwede kang kumuha ng mga brochure dyan or... Wow! 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 Tayo ka, Maris. Boom!